Pinas TV, Super Pinas TV. Naku po, rumesbak ang mga taong bayan at galit na galit kay Risa Hontiveros dahil sa ginawang pagpunit ng ulo ng picture ni VP Sara sa video na kumakalat ngayon sa social media mga kasuper. Kung babalikan natin noong nakaraang buwan ay naging hadlang talaga itong si Risa Hontiveros sa lahat ng deliberation ni VP Sara at kahit sa mga librong gustong ipamahagi ng Vice Presidente ay nausisan niya talaga ito at yun nga, ito ang naging mitya ng lahat ng issues na lumalabas sa lahat ng biased mainstream media noon. Nakakapagtaka kung bakit ba palaging tumututol itong senador na ito sa mga Duterte at walang ibang bukang bibig kundi OVP, EJK, West Philippine Sea at China dahil nga sobrang malapit pala talaga ni Risa at PBBM mga kasuper. Tingnan ninyo ito mga kasuper. Ang brother-in-law pala ni Risa ay inappoint pala ni PBBM sa isang malaking posisyon as private sector representative of the audio-visual media domain of the Philippines Creative Industries Development Council at ang kapatid niyang si Ginggay Hontiveros bilang member of the Private Sector Advisory Council o PSAC. Ito ang Tourism Council under PBBM. Ngayon, naliliwanagan na rin tayo kung bakit pa sobrang higpit nitong senador na ito pagdating kay VP Sara. Kaya ngayon mga kasuper, uunahan po natin ang lahat bago pa man dumating ang budget briefing at debate sa bicameral. Ito ay binubuo ng mga congressman at senador dahil sigurado si Risa Hontiveros na naman ang mangunguna sa pagtapyas o di kaya pag-defund ng budget ni VP Sara at ang malala ay baka ang mangunguna o mamumuno sa impeachment. Nako, ang lala talaga ni Risa Hontiveros, naging virus na talaga. Panoorin po natin itong video ni PH Update. Ang masasabi lang ho natin dito sa mga crocodile na to, pinipigilan ho nila yung mga serbisyo na dapat sana makarating sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan sa galing at husay nitong mga Duterte na to. Dito sa bahagi ng video natin na to mga kababayan, pasadaan ho natin na mabilisan itong nag-trending na video kaninang umaga, no? Na kung saan itong drag queen ba tawag sa mga ganito, meron ho siyang dalang larawan at pinunit ho niya ito, no? Pinunit ho niya. Pagkapunit ho niya, binigay ho niya yung kalahati, yung kaya nagagalit to si Leni Robredo dito sa mga dito kay Risa Hontiveros kasi yung hindi consistent yung mga tayo niya sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito. Ayan ho mga kababayan. Ibinigay ho kay Risa Hontiveros. At sabay punit ho niya dito sa larawan itong tinanggalan, inuna talaga sa ulo. Merong talagang may pagka-brutal itong si Risa Hontiveros Parang napaghahalata ho kayo Ibang klase naman itong si Madam, may pagka-brutal. Talagang inuna niya yung yung ulo ho yung inuna niya no. Ulo ho ang inuna niya. Tignan niyo ho itong mga kababayan. Ibang klase itong si Madam Risa May pagka-brutal ho pala itong alin na to. Tingnan niyo, ulo. Pagka ho kasi sa mga ganyang Madam, meron ho ba kayong Meron ho ba kayong itim na Parang sanay na sanay kayong pumunit ng larawan. Perdibli wala ho kayo. O di naman ho kaya ang tawag doon yung pangtahe, yung karayong. Parang nakukulangan ata ho kayo sa mga props na dala nyo. Dapat ho nagdala din ho kayo ng mga manika. ng mga perdible, di ba? Meron ganun yon. Eto ho, ngayon punta ho tayo dito kay Tio Moreno. Ito talagang si Tio Moreno, ibang klase din. Tingnan nyo ang ginawa kay Risa. Ikaw Risa, akala mo makakaisa ka. Hindi lang ho pinunit-punit. Inapak-apakan pa. Naku, matindi ang galit nitong mama na to. Kung sino ka man, Brad, matindi ang galit mo kay Senator Risa Hontiveros. Kaya kung ako sa'yo, Risa, matakot ka na. Baka yung susunod dyan, kung na hawakan yan. At di pa ho yan nagtatapos dyan. Tingnan nyo naman ho. Siyempre, alangan naman.
Kaya kung ako dito kay Senator Risa, maghinay-hinay siya. Ganyan ho kamahal ng sambayan ng Pilipino, itong si Vice President Sara Duterte. Tingnan mo naman, ikaw pinunit mo lang, ikaw inapakapakan ka at sinunog ka pa. Kaya kung ako sa'yo, matakot ka na, baka yung mga pertiplit karayong ang susunod na dyan. Ha? Itong si Sir, ibang trip nito eh. Pagkatapos niyang inapakapakan, sinunog niya itong si Risa. Akala siguro, gaganti ko itong si Vice President. Nakalataw ka. Ibang klase yung talagang politika sa Pilipinas. Ha? Mga aswang, ulam, mambabarang, nagsasama-sama. Ngayon naman mga kababayan, dumakuho tayo dito kay Ma'am Myla Roque, no. Ito ho ang mga banat niya dito kay Ace Barbers. Ace Barbers is an abusive individual. He abused his immunity from libel with a claim that I am an incorporator of Lucky South, even when there is no single document linking me to it. Yun ang problema. Banat to kasi ng banat itong si Ace Barbers. Madam, tandaan nyo ho, weather lang yung yung politika na yan. Darating din ho ang panahon na sila naman ho ang hahabulin natin. Sila naman ho ang magpapaliwanag sa lahat ng kalokohan na pinaggagawa nila. Akala mo ba, Ace, malinis ka? Ako wala akong alam na baho mo, pero sigurado ako marami sa mga tao sa Pilipinas, maraming mga opisyal dyan na alam nila kung anong baho mo. Kaya pagka bumaba ka na dyan at wala na sa kapangyarihan, yung hari nyo, yung Diyos yung tabatsoy, kung ako sa inyo, maghanda-handa na kayo. Ito, pakinggan natin itong report kaugnay dyan sa dyan sa banat nitong si Ace Barbers dito sa asawa nitong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Matapos masangkot ang pangalan bilang incorporator umano ng Lucky South, sinabi ni Myla Roque, asawa ni Attorney Harry Roque, na inaabuso ni 2nd District Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang kanyang immunity sa libel. Ayon kay Myla, walang kahit isang dokumentong nagpapakita na sangkot siya sa Philippine Overseas Gaming Operator o POGO, kaya di siya dapat idamay dito. Ayon naman kay Representative Barbers, lumutang lang ang pangalan ni Mrs. Roque sa POGO hearings dahil siya ang pumirma ng lease agreement ng isang fugitive Chinese IT expert. Dagdag pa ng mambabatas, hindi siya abusado at siya pa nga, anya, ang nagpapaalala sa kanyang mga kasama na kumalma at iwasang magbigay ng mga pahayag na hindi kinakailangan habang isinasagawa ang... Hindi, sir. Naglalaro kayo dyan good cop, bad cop dyan sa hearing na yan. Ikaw yung dating good cop, pero mga luko-luko lahat kayo dyan. Huwag nyo nga kami pinagluluko nyo naman sa bayan ng Pilipino. Kala nito mga tao na to merong mga congressman ho talaga rude. Papalabas nila na kami laging nagko-contempt. Yan si Paduano. Ang trabaho ni Paduano, taga-dispatch siya. Pag sinabing taga-dispatch siya ho lagi ang nagsasite ng contempt. Ito namang itong si Atrasabante, yung tipong siya yung wisdom. Siya yung nagbibigay ng yung kalmado pero matindi kung bumanat, di ba? At ito naman si Ace Barber, siya yung chair pero tahimik lang siya. Nagpapakita siya doon na hindi, binibigyan ko ng leeway itong mga itong mga anong tawag dito, itong mga resource person. Pero ang totoo ho niyan, kasama ho lahat yan sa plano. Hindi naman ho sila pwedeng magmukhang mga arrogante doon. Lahat sila nagsisigaw. Kagaya nitong si, itong si Kung Hun. Napanood niyo ho ba yung video ni Kung Hun? Kala mo talagang mahal na mahal niya sa bayan ng Pilipino. Kaso yung panga niya nahuhulog, yung mata niya lumuluwa Alam niyo ang tawag sa mga yon? Bangag. Heto mga kababayan, pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Ferdy Passion kaugnay doon sa nangyaring pagkikita nitong si VP Sara at nitong si dating Vice President Leni Robredo dyan sa Naga. Ano ho yan political analyst, pakinggan ho natin siya. Kung hindi yan tungkol sa politika, pwede naman mag-meeting Lagi naman sila nagmi-meeting, magkaibigan nga sila bago pa maging presidente si Digong Imposibleng walang halong politika. Ito ang pananaw ng political analyst na si Professor Ferdy Passion kaugnay sa napabalitang pagkikita ni Vice President Sara Duterte at Leni Robredo. Paliwanag ni Professor Passion, maaaring bahagi ito ng kanilang paghahanda o posibleng pagtutulungan sa darating na halalan. Well, maring palabasin nila na hindi na popular si Bongbong, maraming pagkakamali sa liderato ni Bongbong at magkakaisa na, magbabalik na sa dilawan muli ang mga Duterte na kung saan naman sila talaga nanggaling at maring mag-field sila ng common candidates nila for next year's election and beyond. Hindi rin siya naniniwala.
Tingnan nun natin kung ano na mangyayari. walang plano si VP Sara na tumakbo bilang presidente sa 2028 national elections. Malinaw aniya na lahat ng kilos at mga salita ng vice-presidente ay nagpapakita na may interes siya sa posisyon. Gaya na lang ng ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa una ay hindi aniya tatakbo, ngunit kalaunan ay tumakbo rin. Naniniwala rin si Professor Pasion na ang pagbisita pa ng ibang politiko sa dating vice-presidente ay posibleng paghingi ng tulong para sa eleksyon. Well, tandaan natin na may puwersa pa rin ng Liberal Party. No? Napakatagal ng partido niyan. No? Panahon pa ni Quirino, no? President Quirino at ni President Rojas. So may puwersa pa rin at sa pamumuno ni Edsel Lagman, malakas pa rin ang Liberal Party. Siyempre, lahat ng partido, maging yung panig ni President Marcos Jr., gusto sanang makasama ang Liberal Party sa isang unity ticket, no? Kasi kung sino man ang makakuha ng Liberal Party sa kanyang panig, malaki na ang tsansa na manalo sa 2025 at 2028 elections. Para naman sa isa pang political analyst na si Professor Edmond Tayaw, mahirap din talaga aniyang paniwalaan na personal na pag-uusap lang ang natalakay ng magkita ang dalawa. Kung siguro, unang-una hindi pagkakaroon ng midterm election, pangalawa kung hindi siguro naghiwalay ang alyansa ng pangalawang Pangulo, pangatlo, kung matagal lang magkasama at pagkaibigan personal yung dalawa, maaari na yung paniwalaan kung walang halong politika. Pero yun na nga, ang hirap isipin na walang halong politika kasi from the very start talagang magkaiba sila ng grupo. In fact, the current vice president has been rather critical, very critical. Kahapon kinumpirma ni Robredo ang pagkikita nila ni VP Sara sa Naga City at binigyang diin na ang kanilang pag-uusap ay pawang personal at hindi politikal. Binigyang diin ni former Vice President Leni Robredo na politically neutral silang lahat, kasunod ng pagpunta ng ilang mga opisyal na Kahit ano pa ho ang naging pakay o rason nitong si Vice President Sara Duterte, abangan na lang ho natin. Pero ang atin dito, wala namang masamang tinapay talaga itong mga Duterte na to kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi ho tayo sold doon sa ideya na dahil na sinapit nila ang magkaparehas na kapalaran sa politika nitong mga dilawan at dito sa mga bangag, magsasama sila. Hindi rin naman ho natin. Gusto nyo ba Gusto niyo ba mabalik ulit sa national stage na si Leni Robredo? Oo, kawawa siya dahil binababoy siya ng mga kasama diyan sa Liberal Party, pero hindi yun sapat na dahilan para suportahan mo natin yung alin na yan. Kung yung mismo mga kasama niya hindi